Ay, kinakabit mo ang eleksyon dito eh. Sira ulo din itong taong ito eh. Eleksyon, ikakabit ang usapan na investigasyon. Sa ICC ka na lang magpaliwanag at kukunin ka na. Ay, tama lang. Pas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant. Anything else, malaglag man ako hindi. Ang concern ko is I have to live longer to see my apo. My apo's growing up. Kaya Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay ito ang matindi. Umiiyak na si Bato. Tungkol dito sa usapin na paglabas ng warrant of arrest galing sa ICC sapagkat hindi na niya makikita ang kanyang apo. Kukunin na siya ng ICC, hindi na makikita ang kanyang apo. Nako ho, talagang matindi ho ito. Ano naman kaya ang gagawin? Ang posibilidad na strategy taktika nitong si Digong. Dahil alam ko ho, ay nakaabot na rin sa kanya ang balita na galing mismo sa mga abogado ng mga biktima ng malupit na piki na tukhang na tinawag na drug war. Ay ayon nga dito sa abogado, siyang nagkumpirma na posible na lumabas na ang warrant of arrest galing sa ICC ngayong taon, bago matapos ang taon 2024. Ang dami yung nagbibigay ng kanilang public opinion tungkol dito kay Bato at tungkol kay dating Presidente Digong na posible din kasabay na posibleng paglabas ng warrant of arrest ng ICC ay posibilidad na magtago rin ito. Ito nga si Digong at ito nga si Bato. Pwedeng magsama ho ito. Sana magtatago sa pinagtaguan ni Kibuloy. Ay wala hong imposible. Mga mahal kong taga-subaybay. Dahil si Digong ay administrator ng ari-arian ni Digong. Ito nga si Bato ay matalik na kaibigan naman ni Digong. Ay sabi nga nila ay wala silang iwanan. Magsasama sa kulungan kahit saan. Titingnan po natin kung ano yung mga posibilidad na aksyon nila. Ito nga ba'y magtatago? Si Bato ay umiiyak na eh. Kasabay ng pag-utos at pahayag ng Quad Committee na magpaliwanag ho sa ICC na lang ito magpaliwanag. Ito nga si Bato ay nakaamoy na pala kahapon pa. Itong membro ng Quad Committee na talagang lalabas ang warrant of arrest. Kaya pinaninindigan nila na kung ayaw umattend diyan sa ginaganap na Quad hearing ay sa ICC na lang magpaliwanag itong si Bato dahil kukunin na ito ng ICC na posibleng sabay arestuhin at saka si Digong. Mga kaibigan, sa puntong ito gusto kong ibahagi sa inyo ito. Itong sabi nga ni Bato ay ang unang concern niya ay dapat itong sa kanyang apo na halos umiyak siya at magmakaawa na gusto niya talagang hindi kasi pag kinuha siya ng ICC inaresto ay hindi niya makikita ang kanyang apo. Yun ang concern niya lang. Mga mahal kong taga-subaybay, nako ho, ito babae ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. halatang naisirain ang kampo ng mga Duterte at pahinain si Vice President Sara Duterte sa 2028 national elections. Ito umano ang layunin ng mga pagdinig sa House of Representatives. Talagang ito ang
mga banat naman ni Bato na paninira, pahinain si Sara Duterte at siya paninira lang sa kanya. Nako, nananaginip na naman ng gising ito, mga mahal kong taga-subaybay. Partikular na ang Quadruple Committee o Quadcom ay kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Maliwanag pa ng mambabatas, gusto ni 1st District of Leyte Representative Martin Romualdez na maging Pangulo, kaya dinidin umano siya ng House Speaker. Yes, demolition job para masira kami lahat at mahihina si Bibi Sara sa 2015. Sabi ko yung demolition job, ano bang age of legislation na makikita mo dyan? Wala pa mo nakikita, matagal naman yung mga investigasyon na yan. Sa kabila nito, Ay talagang nagmalinis siya si Bato. Paninira, demolition job. Mga kaibigan, naniniwala po ba kayo na itong pag-iimbestiga ng Quad Committee at itong paglabas ng posibleng lumabas na ang warrant of arrest galing sa ICC ay isang paninira lamang para pahinain itong si Sara Duterte at siyempre para hindi manalo sa eleksyon itong si Bato? Yun ang gusto rin niyang ipunto any reaction, no? Pwede po kayo magbigay ng anumang komento diyan po sa comment section. Ipiniit ng dating Philippine National Police Chief na hindi niya kailangang linawin ang sarili niya sa Quadcom dahil ayaw niya ring masira ang tradisyon ng interchamber courtesy. Gayunman, sinabi ni Senador de la Rosa na hindi siya natatakot sa Quadcom. Tumanggi rin itong sumali sa Anya Fishing Act. Hindi raw siya natatakot sa Quadcom. At ayaw niya nga ipresenta ang kanyang sarili. Wala dapat siyang linawin. Tama lang ang sinabi ng mga committee ng Quadcom. Itong mga batikan ng mga congressman, congressman na membro ng committee ng Quadcom na ayon po sa binitawang mga statement kahapon. On the record dyan, natalakay din natin na sa ICC na lang magpaliwanag itong si Bato. Dapat lang sa ICC na lang. Matigas ang ulo nito Mayroon pa nalalaman na anong tawag doon? Tradisyon. Ayaw daw masira ang tradisyon. Ano mga pinagsasabi mong tradisyon? Ano yan? Birthdayan? Tradisyon? Pesta? May tradisyon? Ang usapan dito ay investigasyon, hindi tradisyon. Senador Bato, anong pinagsasabi mong tradisyon? Investigasyon, hindi tradisyon. Magkatunog yun at magkaiba. Ang ibig sabihin, Bato, nako, expedition sa House hearings o paghahanap ng mga kasalanan ng kampo ng mga Duterte. Dagdag pa ni Senador de la Rosa, wala rin siyang planong magsagawa ng counterattack sa Quadcom o ano pa mang hakbang para hindi ito malaglag sa kanyang 2025 re-election. More than anything else, malaglag man ako hindi. Ang concern ko is I have to live longer to see my apo. May apos growing up. Kaya mas concerned ako sa health ko kaysa dyan sa papanalo sa next year's election. Samantala, nako ay huwag mong ibahin. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang usapan dito ay investigasyon, hindi eleksyon. Mahilig ito baka ibang ito ang tunay na bangag Ang usapan ay investigasyon. Tungkol dito sa mga dapat ipaliwanag niya na peke na drug war. Magkatunog nga naman, eleksyon, investigasyon. Pilit na kinakabita itong eleksyon. Dahil isang demolition lang daw ito laban sa kanya. Kasama ang kanyang amo na si Sara Duterte. Nako, malaki ang pagkakaiba. Bato, demolition, investigasyon, ano pa ba? Eleksyon. Kinakabit mo ang eleksyon dito Sira ulo din itong taong ito Eleksyon, ikakabit ang usapan na investigasyon. Sa ICC ka na lang magpaliwanag at kukunin ka na. Tama lang ang mga sinasabi nitong mga congressman na sa ICC ka magpaliwanag. Itinanggili ni Senador Bato de la Rosa ang umunoy planong ipaturo sa Noy dating mayor ng Iloilo City na si Jed Papilog na ilang opisyal bilang drug lord. Aniya, wala siyang intensyon na ipaturo sa kanya ang mga taong matitino at wala sa ugali niya ang gayon.
Meron bang ginawa si President Duterte na gano'n noon? Wala naman. Imposible naman yung mangyari. Paano may nadama yung si Senator Dillon at saka si Manujas? Anong basis mo nga kung gusto mo idawit? Di ba? Oo. Walang gano'n, walang gano'n. Dapat pangalanan niya kasi yung general na nagsabi sa kanya, parang tanong natin kung anong basis niya. Saan siya nagkuha ng informasyon na yan? Talagang yanong gandang magpaikot ni Bato. Hindi na maniniwala sa taong bayan dahil dito sa kanyang tangka na di umano ay pagpaslang kay dating Mayor Mabilog ay napurnada, sumablay at lumantad nga dyan sa quad ay pinapabulaanan niya ho at kasama sa kanyang inulat sinalaysay nitong dating Mayor Mabilog ay itong ituro kung sino man ang paratangan na ika nga po drug lord. Ituro ba sa ito na nangyari kay De Lima in one word. Ganun ang gustong ipagawa, magturo-turo kung sinong tao ng mga politiko. Bakit ka dito ang Franklin Drilon at Truhash tinatanggi ni Bato, hindi raw niya magagawa yun. Sa susunod na pagdinig ng Senado kaugnay ng isyu na kinasasangkutan ni Alice Go, plano ni Senador De La Rosa na questionin si Mabilog, partikular na umano'y pamimigay ng payola sa isang dating Chief PNP. Isasagawa ang susunod at huling Senate hearing ng Committee on Women kaugnay ng isyu sa Philippine Offshore Gaming. Ayun, nabanggit nabanggit ho yung ex-PNP chief, iimbestigahan niya sa susunod na hearing. At itong si Mabilog ay kukwestiyonin din ho. Nako, ay maniniwala pa ba sa iyo? Tungkol dito sa pag-question, pag-imbestiga dito sa ex-PNP chief na sangkot at nagpatakas kay Alice Go. Ay lumutang ho ang ex-PNP chief tapos siya ang mag-iimbestiga. Iniimbestigahan mo ba ang sarili mo? Sino pang maniniwala sa investigasyon sa iyo kapag ikaw ay nagtanong? Nako ho, matindi ho ito. Ito pa ibabagi ko po sa inyo itong ika nga ay nalalapit na paglabas ng ito sandali lang ng warrant of arrest galing sa ICC. Kapagkat tuliro na itong si Bato hindi na alam ang gagawin mga mahal kong taga-subaybay mga taga-subaybay, naniniwala po ba kayo na mga tama ang sinasabi nitong si Bato? Dali lang ito. Warrant of arrest. Raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga suspect sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon. Maliwanag po mga kaibigan, ilalabas ang warrant of arrest bago magtapos ang taon. Mismong abogado na ho ng mga biktima. Yan po si Attorney Colmenares nagsabi, nagpahayag na binigyan po tayo ng idea na ilalabas po ang warrant of arrest nito nga si Bato at si Digong. Ay magkakasama ito sa kulungan Paskong Pasko. So mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Muli kong binahagi sa inyo, ipinarinig tungkol sa warrant of arrest para may resibo tayo. Mga mahal kong taga-subaybayan po ay kanina lang na balita kagabi yung warrant of arrest po na posible na ilabas ng ICC. Reaksyon dito po sa ating tinalakay, diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Maraming salamat po sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Please subscribe, sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.